Magandang umaga sa inyong lahat. So bago po tayo magtuloy, sabihin po muna natin yung ating pangako sa ating Panginoong Jesus. Ready now, recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. So ngayong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is freed by God and made for more for a greater purpose. Kung ikaw ay naligtas na, kung ikaw ay tinanggap mo na yung Panginoon sa iyong puso, ikaw ay napalaya niya na. Amen? So ngayong umagang ito, let's open our Bibles in John chapter 8 verse 36. John chapter 8 verse 36. So kung nandiyan na po kayo, ay sabay-sabay po natin itong basahin. Ready now, read. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa magandang weather na inyong provide this Sunday. Kayo pong tumulong sa aming puso at sa aming isip na mas mahalin po namin kayo at buksan po namin ito. Maraming salamat po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayong maupo. So ngayong umagang ito, ang pag-uusapan po natin, in general, is freedom in Christ. Kapag narinig po natin yung salitang freedom or kalayaan, marami pong pumapasok sa isip po natin. Diba? Marami pong sabihin na nating simbolo ng freedom ang makikita natin sa buong mundo. Diba? Sa Amerika, makikita po natin dyan yung Statue of Liberty. Diba? Ang Statue of Liberty, makikita po natin, ito po ay regalo sa United States galing sa France noong 1876. Marking 100 years since the Declaration of Independence. So doon po makikita natin na yung Statue of Liberty ay regalo sa Amerika para saan? Bilang simbolo ng kanilang freedom. So every time the Americans or anyone sees that statue, ang makikita nila ay, nakalaya kami. Kumbaga, meron kaming freedom. Dito po, makikita po natin na yung freedom, ito po yung kadalasan na sinisigaw ng maraming mga tao. Diba? Every time you see a rally outside, makikita mo na kalayaan, palayain. Diba? Lagi nating naririnig yan. Lagi nating sabihin na nating nakikita at napapanood yung topic na yan. Pero ngayong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is the most important freedom that you can have right now. Hindi ito freedom from death. Siyempre, importante din yan. Di po ba? Na mabuhay tayo nang wala tayong kinauutangan. O kaya naman, freedom from your family, na makakalaya na ako sa pamilya ko. Kundi ang pinaka-importante pong kalayaan na pwedeng mo makuha is freedom from sin. Kalayaan mula sa kasalanan. At ngayong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is, bakit ba tayo pinalaya ng Panginoon mula sa shackles ng kasalanan? Doon po sa verse na binasa po natin sa John chapter 8 verse 36, if the Son therefore shall make you free, he shall be free indeed. Kapag ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, ikaw ay tunay na malaya na po. Kapag nakirinig po natin yung free, yung freedom, ang lagi nating nakikita is political freedom. Ba? Nakikita natin na dapat palayain na yan, dapat bigyan ng freedom yan. Bakit? Kasi right ng lahat ng tao na maging free. Di po ba? Pag tinignan po natin yung history, for example, sa United States, maraming mga Black Americans, hanggang ngayon, they are seeking for freedom. Bakit? Kasi feeling nila, they still have inequality. Di po ba? Makikita natin na meron silang tinatawag na Black Lives Matter. Di ba? Meron silang Black Rights Movement. Bakit? Kasi gusto nila na sila bilang mga tao, bilang sabihin na nating yung lahi nila, they want equal opportunity just like yung mga puti sa Amerika.
Kaya pinaglalaban po nila ito. Diba dito naman po sa ating bansa, makikita natin na tumataas yung pride movement, yung LGBT. Diba sabihin nila, bigyan niyo po kami ng equal rights. Diba we want yung sarili po naming CR. Diba lagi natin yan yung laging laman ng mga balita natin. Pero itong freedom na pinag-uusapan po natin ngayon, this goes far deeper. Itong freedom na to is about our spiritual freedom. Etong spiritual freedom na ito po yung sabihin na nating mas matindi yung pwedeng ibigay na freedom sa atin compared dun sa mga napapanood po natin. Maraming tao ngayong umagang ito, they're all bound up inside. Kumbaga sa labas, masaya. Sa labas, okay po yung panlabas nila. Pero yung loob nila ay sabihin na nating nakakulong. They're emotionally, physically, spiritually chained. Meron silang stress, meron silang worry, meron silang bitterness, meron silang guilt, meron silang regret, meron silang fear, at meron silang anxiety. Diba? Hindi ito, sa Europe, meron kang tao na makakasalubong na feeling mo, masaya naman to eh. Pero bakit after a week, bigla na lang nabalitaan mo, nag-suicide? Or after a week, hindi mo na makita, akala ko masaya yan, may malaki palang problema yan. Diba? We don't know what's going on inside other people's mind. Hindi natin alam kung ano yung na-experience nila. Hindi natin nakikita kung ano po yung tumatakbo sa isip nila. For the past week, di po ba, lahat tayo na-experience po natin yung bagyo. Sino po dito yung binaha? Ayan, marami po tayong binaha. Di po ba? Binaha po kami sa loob ng bahay. Di ba? Sa loob naman po, hindi po sa labas. Alam niyo po, nag-Bible study nga po kami kina Ninang Malu last Friday. Tapos nakita namin yung bahay nila may mga basahan. Sabi ko, alam niyo po, Ninang, parehas lang po tayo. Lahat po ng basahan dun sa apartment po namin, nagamit na namin. Diba? Nalagay na po namin sa gilid. Tapos, lahat na ng sealant na pwede mong hanapin ay sabihin mo nang nakakuha mo na kasi kailangan mong hanapin. Bira, ang liit na lang ng bahay namin, ang dami pang tulo. Diba? So, isipin niyo po yan. Diba? For the past week, lahat tayo, we experience the same thing. Di po ba? Lahat tayo ay nakaranas ng bagyo. Lahat tayo ay nakaranas na sabihin mo ng isang linggo na, meron ba dito isang linggo na hindi naligo po? Wala naman siguro. Walang siguro magtataas. Di po ba? Pero lahat po tayo ay naka-experience ng bagyo. Wala po kahit isang Kristiyano yung magsasabing, ay, hindi ko na-experience yan. Mahal ako ng Panginoon eh. Di ba? Lahat po tayo. Lahat tayo ay naulanan. Lahat tayo ay nabaha. Marahil ang iba sa atin ay na-stranded. Di ba? Kaya nga po, kada umaga, di ba? Or sabihin na natin gabi, lalo na yung mga magulang. Di ba? Lagi natin tinitignan yung balita. Canceled na ba yung klase? Canceled na ba? Di ba naalala niyo po nung Monday, na balita sa San Juan, na merong isang magulang sabi niya, bira yung mayor namin, hindi kinancel yung klase, nakapasok na yung mga anak namin. Ano sabi po nung mayor? Di ba? Sabi niya, na pwede mo namang hindi papasukin yung anak mo. Pero di ba, dapat, doon natin makikita na inaantay natin yung mga announcements. So, lahat po ng tao, for the past week, lalo na yung mga nag-work from home, di ba makikita nyo sa balita, nakatira sa kondo, tapos may binaha yung loob ng kondo nila. Makikita mo naman yung iba, nakatira sa magandang subdivision, pero nakaangat pa rin yung mga gamit. So doon po makikita natin na lahat ng tao, nung huling linggo, ay sabihin na nating nakulong sa kanilang mga bahay. Hindi makalabas. Di po ba? Diba, marami, sabi, parang ayoko nang tumira dito ah. Ayoko nang tumira dito sa lugar na to kasi baha. Di ba? Pero meron ba hindi babahain dito sa lugar natin? Di ba? Pag lumakas talaga yung ulan, wala po talaga tayong choice. So, doon natin makikita yung freedom na meron tayo kapag maganda yung weather na meron tayo. Diba? Pag mainit,
ay, labas na lang tayo, punta tayo ng mall. Diba? Para magpalamig tayo. Pero pag umuulan, huwag na tayo lumabas, dito na lang tayo sa bahay. Mababasa pa tayo. So, yung freedom ay nagpapasalamat tayo kapag nagagamit po natin. Yung kalayaan na meron tayo ay thankful tayo kapag meron po tayo. Pero kapag wala tayong kalayaan, yung ibang mga tao, they raise their fists. Lumalaban, nakikibaka, gusto nilang ipaglaban yung karapatan na meron sila. Pero tayo, bilang mga tao, yung stress, yung problema, yung fatigue, yung worry, yung bitterness, yung guilt, yung regret, lahat po yan ay may solusyon po tayo. For the past week, I know most of us are stressed. For the past week, alam ko po, marami po sa atin yung nalungkot. Di ba alam niyo pag maulan, parang ang sarap mag-emote. Di ba? Titingin ka sa bintana, maiisip mo lahat ng problema mo. Kahit hindi mo problema, iisipin mo. Di ba? Kahit problema pa ng kapitbahay, darating sa'yo. Tipong masaya ka, pero dahil maulan, malulungkot ka. Maraming mga tao ang marami pong dinadala. Pero ang gusto ko pong ibahagi sa inyo this morning is that the Son of God already freed us from sin. Yung guilt, yung shame, yung worry, lahat yan ay binayaran na po ng Panginoon. Kaya nga po, makikita natin na kapag ikaw ay ligtas, yes, problems will occur. Yes, magkakaroon ka ng problema, malulungkot ka, pero alam mo na nandyan yung Panginoon para sa'yo. Kaya nga po, para sa mga bisita po namin this morning, lalo na po sa mga first time na visitors po namin, na merong nagdala sa inyo dito ngayong umagang ito, they care for you. Meron po silang pag-ibig sa inyo. Pag-ibig na gustong ipakita sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. That there is more to this life at yun po yung Panginoon. Yung freedom na pwedeng ibigay po ni Jesus Christ is the freedom to grow, to change, and to rise above your past. Yung freedom na pwedeng ibigay ng Panginoon is hindi po natin to pwedeng makuha sa ibang lugar. Hindi po natin ito pwedeng mabasa, hindi po natin ito pwedeng makuhang motivation, kundi pwede lang po natin makuha ito if we have a personal relationship sa Panginoon. Yung freedom na yan ay hindi mo yan pwedeng, sige magbabasa na lang po ako ng Bible. Hindi po, sige po makikinig na lang po ako ng preaching. O kaya sige po, magpapakita na lang po ako. Hindi po. Makukuha lang po natin yung freedom na yan, yung freedom na binibigay ng Panginoon if we will have a personal connection sa Panginoon. One freedom that we have being anak ng Panginoon is a clear conscience. Hindi ka pwedeng magkaroon ng isang clear conscience kung hindi ka anak ng Panginoon. It happens when God forgives you from your sin and wipes away all your guilt. Meron ka na bang nakausap na tao na kapag nakausap mo tong tao na to, ang sasabihin niya sa'yo, hindi ako makamove on eh. Hindi ko magawa to. Bakit? Kasi hinahunt pa rin ako ng nakaraan ko. O kaya, naaalala ko pa rin yung nangyari sa akin in the past. Dito po natin makikita na yung mga tao na may dinadalang mga guilt, may dinadalang mga worries, may dinadalang mga baggage, ay parang isang tao na may dalang garbage bag. Alam niyo po, di ba sa mga bahay natin, marami sa atin yung merong trash can. Di ba? Kami po, pag nag-iwan kami ng basura, tapos hindi namin natapon, halimbawa umalis kami, di ba yung bahay, yung kusina, mangangamoy na basura. Di po ba? Kaya nga sabi ko, bili tayo ng trash can na merong takip para pag nakalimutan natin, at least covered yan. Pero pag inangat mo, di ba aalingasaw pa rin po yung amoy. So, my point this morning is, kapag ikaw, dala mo yung garbage bag, dala mo yung guilt, dala mo yung worry, dala mo yung alala, dala mo yung problema mo, yan yung aalingasaw. Yan yung lalabas. Yan yung maaamoy mo. Yan yung makikita ng ibang tao. Kahit na maganda yung persona mo, kahit na maayos yung attitude mo,
Kahit na sabihin mong gusto mong magkaroon ng positive outcome sa buhay mo, pero kapag dala mo yung baggage mo, kapag dala mo yung garbage can mo, kapag dala mo yung garbage bag mo, yung guilt na meron ka, eto yung maaamoy. Eto yung lalabas. Eto po yung makikita. At hindi po natin pwedeng sabihin na nating itago yan. Diba? Hindi natin pwedeng itago yung guilt, hindi po natin pwedeng itago yung mga regrets, hindi natin pwedeng itago yung mga, anong tawag dito, mga problema natin. Bakit? Kasi lalabas at lalabas po yan. At yung mga taong nakapaligid sa atin, they will notice it. Siguro hindi mo sasabihin, siguro hindi mo ikukwento, pero some people will still notice it. At mahirap pong dumiretso, mahirap magawa yung plano mo sa buhay, mahirap maabot yung goals mo, mahirap maging masaya if you carry the guilt over your shoulders. Dito po pumapasok yung salita ng Panginoon. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Kinover na po ng dugo ng Panginoon yung mga kasalanan na meron po tayo. So bakit po natin kailangan i-carry pa yung weight ng sin, i-carry yung weight ng guilt sa ating mga shoulders? Siguro, sabihin niyo po, ganun lang ba kadali yan? Ibibigay ko lang sa Panginoon, ibabato ko lang sa Panginoon, tapos hindi ko na poproblemahin, hindi ko na iisipin. Ang sagot po dyan is opo. Ibigay mo sa Panginoon, isurrender mo sa Kanya. Bakit? Kasi kahit isipin mo pa yan, every minute, every second, every hour, hindi mawawala yung problema mo. Hindi mawawala yung iniisip mo. Mawawala yung ngiti mo. Mawawala yung motivation mo para mabuhay. Mawawala yung will mo para magtuloy ka sa buhay mo. Pero kapag binigay mo at binato mo sa Panginoon, maisip mo, Lord, ikaw na bahala dyan. Why? Binigay niya nga yung sarili niyang anak para bayaran yung kasalanan natin na hindi naman po natin deserve. Paano pa kaya yung buhay na meron tayo na gusto niyang gamitin para sa kalooban niya? So, should a believer in Christ ever feel guilty? Dapat ba maging guilty tayo? Opo, pero just for a little bit. In other words, the moment na makagawa ka ng mali, dapat i-confess po natin yan. I-surrender natin sa Panginoon. Kaya kasi po, when we hold on to our guilt, parang insulto po yan kay Jesus. Dito po natin makikita na kapag gumising po tayo everyday, hindi na natin kailangan mag-alala. Hindi na natin kailangan na, paano ko bababayaran? Alam niyo po yung every time na merong kayong due, di ba? End of the month na naman. So dapat nandyan na yung mga Meralco bill natin, yung mga water bill natin. Di ba? Every time, mag-iisip ka, ba't ganito na naman kalaki yung kuryente namin? Ba't ganito na naman po kalaki yung tubig natin? Di ba? Every time na dumarating yung mga bill, nag-iisip ka, bakit ganito? Ba't eto? Di ba? So, pagdating sa kasalanan, pagdating sa buhay po natin, dito po pumapasok si Jesus. Dito po pumapasok yung Panginoon. Na lahat ng yan ay nabayaran na po natin. Pero mamaya, i-discuss natin na kahit nabayaran na ng Panginoon yan, ay meron pa rin po consequence sa buhay natin. Hindi po pwedeng gumawa tayo ng isang bagay na wala namang consequence. Diba? Sabi nga, lahat ngayon sa mundo natin ay may bayad na po. Diba? Kahit saan ka pumunta, kailangan magbayad ka na. Diba dati, para makanood ka, diba, buksan mo lang yung TV mo. Ngayon, kailangan mo nang magbayad ng Netflix. Kailangan mo nang magbayad ng Disney. Kailangan mo magbayad ng Prime. Kumbaga, lahat kailangan mong bayaran. To listen to music, kung gusto mo nang walang ads,
kailangan mag-premium ka. Diba? Spotify o kaya YouTube, diba? Kailangan mo magbayad. Lahat ay may bayad. Ganon din po yung kasalanan na ginawa po natin. Pero yung kasalanan na ginawa po natin ay nabayaran na po ng Panginoon. Jesus already paid for that sin. So ano po yung dapat na maging mentality po natin? God's will for your life ay wag mo na pong i-carry yung load of guilt. He wants you to be free. Gusto ng Panginoon na maging free ka. So ano po yung freedom na tinutukoy ko dito ngayong umagang ito? Freedom is a clear conscience. Hindi po ibig sabihin nito that you are perfect. We can never be perfect. Diba? Hindi po tayo pwedeng maging perfecto. Ngayon pa nga lang po, diba? Na paglabas mo dyan, someone will test your patience. Diba? Pagkatapos pa lang siguro, or ngayon habang nakaupo kayo, diba? Pag silip mo, mamaya merong magtitest ng patience mo. Merong mag-iinis sa'yo, merong hindi magandang lalabas na salita sa'yo. This only means that you are forgiven. At yun po yung magandang balita. Kaya nga po, when you put your trust in Jesus as your Savior, He will give you great freedom. Bibigyan ka ng kalayaan ng Panginoon. The freedom of a clear conscience. He forgives your sin at inaalis niya po yung guilt sa buhay mo. Sabi niya nga po sa Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dito po makikita po natin na kapag ikaw ay tinanggap mo na yung Panginoon, you have a personal relationship kay Jesus, wala nang condemnation sa buhay mo. Pero, hindi ka na maglalakad after the flesh. Hindi mo na gagawin yung ginagawa mo dati. Yung kasalanan na nakasanayan mo, ay hindi mo na ito gagawin. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. You will walk according sa word ng Panginoon. Ito pong freedom na to is you will have personal access to God. Sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 12, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Dito po makikita natin na ikaw ay confident na meron kang access sa Panginoon dahil may pananampalataya ka sa Kanya. Dahil ikaw ay, sabihin na natin, tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Pinapasok po natin siya bilang ating Savior. Tayo po ay nanampalataya sa Panginoon through faith. You now become His child. At tayo po ay nagiging part ng Kanyang family. You can talk to God anytime, anywhere, 24 hours a day, 7 days a week. Di ba ngayon, in the age of social media, you can contact anyone, any time of the day, as long as you have connection. Habang may load ka, or habang may data ka, habang may internet ka, pwede mo nang tawagan kahit nasaan. Diba? Naalala niyo po dati na yung dial-up, diba? Yung kailangan mo pang mag-input ng code sa internet, tapos kapag may gumamit ng telepono, madi-disconnect yung internet connection mo. Diba? O kaya naman, naalala niyo po dati yung may pocket wifi pa, yung may stick pa. Diba? Kailangan mong i-connect sa laptop mo, tapos eto yung ko-connect sa internet. Pero ngayon, lahat nasa cellphone na. Lahat ngayon, may wifi signal na. Di ba? Pumunta ka sa mall. Titingin ka, uy, eto may free wifi. Pwede akong makakonect. Anywhere, anytime, kahit nasaan ka pa, pwede kang kumonect. Di ba ngayon, yung mga LGUs, they are pushing na magkaroon ng internet connection sa mga lugar nila. Diba? Isang project nila yan. Bakit? Kasi nakita nila,
na kapag may internet connection yung isang lugar, they can apply for jobs, they can work, they can contact anyone. Di ba? Bakit? Kasi kailangan po yan eh. Hindi na siya sabihin na nating luxury, kundi yung connection now is a necessity. Di ba? Pangangailangan na po siya eh. So, sa buhay po natin, kailangan din po natin ng connection. Kailangan din po natin ng signal. And we can never have a signal kung wala po tayong personal relationship sa Panginoon. At alam niyo po ba na it's a myth that the whole world has direct access to God? Na yung buong mundo ay may direct access sa Panginoon? Hindi po yan totoo. God gives direct access to Himself only through His Son, Jesus Christ. So ibig sabihin, kung ikaw ay hindi mo pa tinanggap yung Panginoon bilang iyong tagapagligtas, wala ka pang connection. Kumbaga wala ka pang load. Kaya nga, importante na connected tayo kay Jesus Christ. In Christ and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Tanging sa relationship po natin sa Panginoon, tayo pwede magkaroon ng freedom and confidence. A few years back, naalala ko po, nung bumisita dito si LeBron James, pumila kami kasama ng isang kaibigan ko sa BGC. Pumila kami para kumuha po ng ticket. Ba? Tapos pagpunta po namin doon, ang haba ng pila. Siguro from our church hanggang doon sa dulo ng before Apelo. Diba ganun kahaba yung pila. Pero nakakuha po kami. Diba? Pumila kami siguro sabihin mo ng 6 a.m. Tapos nakuha namin yung ticket around mga 7 p.m. Diba ganun? Siyempre, idol ko yan eh. Gusto kong makita. So, nung nakuha namin yung ticket, pagpunta namin sa venue, alam niyo po yung pwesto namin sa MOA Arena, nandun sa pinakataas. Halos dun sa pinakatuktok na. Tapos makikita mo yung mga nandun sa baba, merong all access pass, merong mga VIP, merong mga special na ticket. So doon makikita natin na sa mundo, para makalapit ka sa isang tao, para makapunta ka sa isang concert na ma-experience mo talaga, you need to have an all-access pass. Pero kapag wala kang pera, wala kang connection, wala ka sabihin mo ng kakilala, hindi ka makakakuha niyan. Diba? Ang makukuha mo, general admission. Ang makukuha mo, napakalayo. Ang makukuha mo, parang hindi mo na makita. Diba? Excited ka manood ng isang concert, excited ka manood ng isang laro, excited ka makita yung isang, sabihin mo ng idol mo, tapos napakalayo pala ng seat mo. Biro, pumila ako ng ganun kahaba, tapos ganito pala kalayo yon. Ganun po yung image natin when we don't have a personal relationship sa Panginoon. Feeling mo, meron ka. Feeling mo, connected ka. Pero, pag tignan mo, napakalayo pala. Hindi pala kami ganun ka-close sa Panginoon. Kaya nga, you need an all-access pass. And God gives you an all-access pass to Him. Hindi mo kailangan ng invitation or ng special introduction o ng maraming pera. Hindi mo rin kailangan mag-present ng case mo. Hindi mo rin kailangan lumapit or mag-discuss. You just need to be His child. At doon, makakuha ka ng direct access kay God. Maraming tao po, yung, di ba, na-experience natin when we experience problems or when we are going through something, ang lagi po nating sinasabi is, uy, kapatid, pag-pray mo naman ako. O kaya, di ba, we message our pastor. Sabi niya, Pastor, pray mo po naman ako. O kaya naman, pagdasal mo naman po ako. We ask prayer sa ibang mga tao, not because sabihin na natin wala tayong power, but because we ask help from them, kasi alam natin, mas maganda yung mas maraming nananalangin. Diba? Sometimes, it helps us na merong taong sumusuporta sa atin. Sometimes, it helps us, or not sometimes, most of the time, it helps us that someone supports us.
Naka-experience na ba kayo ng moment sa buhay mo na mag-isa ka lang? Tapos, feeling mo wala kang pwedeng makausap. Di ba? Dito pumapasok na, Brad, sis, pastor, pag-pray mo naman ako eh. And it helps a lot na pag-pray nila tayo. Tama po ba? Nakakagaan ng pakiramdam. Pero alam niyo po, lahat tayo ay may personal access kay God. We can talk to God anytime we want. Pwede tayong manalangin, pwede tayong lumuhod, pwede tayong lumapit sa Kanya. Hindi nga po natin kailangan ng fancy words. Minsan, di ba laging ang kinukwento ni Pastor Joey na kapag meron siyang malaking pinagpipray, sometimes hindi na siya nananalangin eh. Pumipikit na lang siya, lumuluhod, tapos Lord, eto na lang sa'yo. Di ba may moments ba tayo na ganyan sa buhay natin? Na minsan, hindi na lumalabas yung salita mo. Napipikit ka na lang, tapos sasabihin mo, Lord, ikaw na talaga bahala, hindi ko na kaya. Diyan po pumapasok yung relationship po natin sa Panginoon. That is the freedom that He wants to give us. Hindi po natin kailangang paulit-ulit, o kaya may ritual po tayo. Sometimes, pwede mong iyak sa Panginoon. Sometimes, pwede mong ilapit sa Kanya. So, sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Ito po yung isang perk when you become part of God's family. You have the freedom of a clear conscience and a personal access to God. Alam niyo yung pag bumili ka or kumain ka sa isang restaurant, and then pag pa-bill out ka na, yung mga restaurant chains, they sometimes offer you a VIP card. Di ba? Bibigyan ka nila ng card. O kaya naman, merong pumunta ka sa isang milk tea shop, tapos may stamp. Di ba? Pag nakita mo yung stamp na yan, sasabihin dyan, pag nakakuha po kayo ng 10 na drinks, yung pang 11 nyo, libre na po. Di ba? Ganyan yung mga marketing ng ibang mga tao. O kaya naman, pag pumunta ka sa isang convenience o sabihin na natin supermarket, makikita mo merong isang shampoo, tas may bundle na sabon, tas may bundle pa na ibang mga gamit. Di ba bakit? Kasi gusto nilang mabenta, gusto nilang ma-push yung product nila. So dito po, yung Panginoon, ito po yung perks na meron tayo sa Kanya. We may obtain mercy and grace to help in time of need. Lahat po tayo, we need God's grace. Lahat po tayo, we need God's mercy. And we can never obtain that if we will not have a connection with God. At ngayong umagang ito, you were made for more. Hindi ka lang create ng Panginoon para tanggapin siya. Hindi ka lang create ng Panginoon para magkaroon po ng relationship sa Kanya. Freed by God and made for more for a greater purpose. So ano po yung kailangan natin gawin? We should live with God's help as we face life and pursue our God-given goals. We should live with God's help as we face life and pursue our God-given goals. Proverbs chapter 16, verse 9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Tayo po, bilang mga tao, we have our own plans. We have our own desires. We have our own goals. Pero we should always remember that the Lord will direct our steps. Yung Panginoon, siya po yung magdadirect kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay po natin. Kaya nga po, we should let God guide our steps as we move toward His calling. Marami po sa atin ay nagpaplano tayo kung paano po tayo mabubuhay. Pero, only God makes us able to live it. Marami po sa atin, di ba, we have plans. Sabi ko nga, kapag tinignan natin yung plano natin, maraming ibang tao, di ba, nagpa-plan sila for the whole year.
nung December last year, siguro meron kang mga plans. Sakto, July, pa-end na nga halos po yung July. Yung mga plans mo ba last year ay sabihin mo nang nakuha mo ba ngayong taon na ito? Nagawa mo ba yung majority ng plans mo? O kaya naman yung plans mo, yung dreams mo, kamusta na yung dreams mo? Kamusta na yung plan mo sa buhay mo? Naabot mo na ba? Or medyo nagkaroon lang ng onting delay? O kaya naman medyo hindi pa maayos? 'Di ba? Marami po sa atin yung merong mga plano, may mga gustong mangyari sa buhay po natin na feeling natin minsan hindi po natin nagagawa. So ano po yung pwede natin gawin? Ibigay po natin lahat sa Panginoon. You get to plan the way you live, but only God gives you the power and the energy to actually make the transformation. Tayo po yung magpaplano. Tayo po yung sabihin mo ng mag-iisip kung ano yung gusto nating mangyari. Pero yung Panginoon, si God, siya po yung magpupush kung paano po natin magagawa yan. At paano sabihin mo, paano po yun? Ilang beses ko nang ginawa, ilang beses ko nang sinubukan, ilang beses ko nang trinay tong pangarap ko, tong ways ko. Baka hindi yan yung way ng Panginoon para sa'yo. Sometimes, we push through sa gusto po natin. Sometimes, we push through dun sa plano natin para sa atin. Na hindi yun yung plano ng Panginoon para sa'yo. At sometimes, mararamdaman mo sa sarili mo yan. Na, ba't hindi ko magawa? Ba't hindi ako mag-succeed? Ba't hindi ko makuha? Check. May access tayo. Di po ba? Manalangin tayo. Kaya nga po, huwag kang gagawa ng goals or pangarap na kaya mong abutin mag-isa. Dapat yung goals na meron po tayo, matuto tayong maging dependent, malapit sa Diyos, at maging humble sa harapan niya. Why? Because yung goals na kaya mong abutin, ikaw lang yan eh. Sarili mo lang yan eh. Pero God has better plans for your life. At yung plans na yan ay nakasalalay if we will be dependent sa Kanya. Kung magbibigay ba ng glory yan sa Panginoon. Any goal that causes me to trust Him more, to depend on Him more, to love Him more, to love others people more, to serve God, to serve others, and to be more unselfish. Ito po yung goals that will bring glory to God. Yung goals na, Lord, hindi ko man makuha yung gusto mong, yung pangarap ko, hindi ko man makuha yung desire ko, pero kung etong gagawin ko will bring glory sa'yo, then so be it. Sometimes, in life, it's not you getting the glory. Ito yung mas masaya minsan, yung bibigyan mo ng credit, yung Panginoon na, Lord, hindi ko man makuha yung glory, pero sa'yo naman yung credit ng mga nangyayari sa akin. And that's more than enough. Diba? Yung glory na makukuha mo, it will fade. Yung success na makukuha mo, someone will always be better than us. Mas maraming magaling, mas maraming talented. Pero yung credit na pwede mong ibigay sa Panginoon bilang anak niya, Lord, thank you, tinawid mo ko. Lord, thank you, I'm struggling, meron akong problema, pero dahil sa freedom na binigay mo, I can have a clear conscience and a clear mind. Kaya nga, my reminder for you this morning is that without God helping you, mahihirapan ka. Kung wala si God sa buhay mo, mahihirapan ka. Nandyan na nga si God, nahihirapan tayo eh. Paano pa pag wala po siya sa buhay po natin? Sometimes, hindi mo kailangan ng change of environment. Sometimes, hindi mo kailangan ng change of family. Di ba marami sa atin, I regret na dito ako pinanganak. I regret na ito yung kasama ko. I regret na ito yung lugar na kung nasan ako. Alam niyo po, hindi po natin kailangan ng change of scenery. Ang kailangan po natin is change of mind and change of heart. Kailangan natin, Lord, baguhin mo po ako. Baguhin niyo po yung puso ko. Baguhin niyo po yung isip ko. Why? Without God helping you, mahihirapan po tayo.
Kung wala yung Panginoon sa buhay po natin, then mas dodoble yung hirap na meron po tayo. Pagdating sa secular world, pagdating sa corporate world, kapag ikaw ay sabihin mo ng nasa laylayan, hindi ka re-respect ng mga nasa senior position. Kapag ikaw naman ay nasa gitna, i-ignore ka lang nila, hindi ka nila papansinin, o kaya naman, sige, pabayaan mo na yan. Di ba? Kaya nga po, di ba makikita natin, majority ng mga nagtatrabaho, nung nagkaroon ng bagyo for the past week, ang daing nila or ang cry nila is that, hindi naman po kami waterproof. Hindi naman po kami, kumbaga, hindi nagkakasakit. Diba? Pero, dahil kailangan natin pumasok sa trabaho, kahit na bagyo, kahit na mabaha, kailangan pumasok. Why? Kasi meron tayong obligation eh. So, kapag ikaw ay nasa bottom, hindi ka nire-respeto. Kapag ikaw ay nasa kalagitnaan, ini-ignore ka naman. Kapag ikaw naman ay nakarating sa top, or narating mo yung pangarap mo, maraming tao naman yung magagalit sa'yo. Di ba? Feeling nila, ano ba to? Parang inaapakan kami nito ah. So ano po yung makikiwahan natin this morning? You will never have everyone's approval. Hindi mo makukuha yung approval ng lahat ng tao. Someone will always say something sa plans mo. Diba? Some will agree, some will disagree, some will have no comment. So ano po yung advice ko sa inyo this morning? So it's best to concentrate on God and His will on us. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Mag-focus po tayo dun sa kalooban niya sa buhay natin. Bakit po? Because the only thing that's important to us is, are we glorifying God in our life? Nagbibigay po ba tayo ng glory sa Panginoon? Kaya nga po, kapag kinuha natin yung approval ng ibang mga tao, mapapagod tayo, ma-stress out ka, sabihin mo ng malulungkot ka, ay hindi ako in-approve, hindi ako sinagot, hindi ako binigyan ng ni-request ko. Let God's Spirit to empower you. Zechariah chapter 4 verse 6, sabi dyan, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Ito po, yung dapat na meron po tayo. Not by your power, not by your skill, not by your talent, not by your connections, not by your position, but by the Spirit of the Lord. Sa Spirit po ng Panginoon, hindi po natin kakayanin, hindi po natin magagawa kung sa sarili lang po natin. Tandaan po natin na yung Panginoon, pinalaya niya tayo, binigyan niya tayo ng kaligtasan, inalis niya yung chains, inalis niya yung bondage natin, hindi lang po para mag-exist, kundi para magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. And we can never have a true relationship sa Panginoon kung hindi po tayo magtitiwala sa Kanya. Kung hindi po tayo lalapit sa Panginoon. Yung Espiritu po ng Panginoon can help you to make changes you can't make on your own. Siguro sabi mo, ang tagal ko na pong gustong mabago to sa buhay ko eh. Ang tagal ko na pong gustong maalis to, yung pangit na ugali ko, maalis tong bigat sa buhay ko. Let's always remember, it's not based on your willpower, but it's based on God's power. Kapag sariling kakayanan mo lang, mapapagod ka, susuko ka, aayaw ka, mauubusan ka. Pero we should base it on God's power. Bakit po? Kasi pagdating sa Panginoon, unlimited resources. Pagdating sa Panginoon, unlimited power. Pagdating sa Panginoon, constant yung ibibigay niya po sa atin.
Diba? Sabi nga, it's not based on trying. It's based on trusting. Subok ka ng subok, gawa ka ng gawa, pero sarili mo naman. Ano yung nangyari? Nalulungkot ka, sumusuko ka, umaayaw ka. Pero kapag nagtuto tayong magtiwala sa Panginoon, dito po natin makikita yung favor ni God sa buhay natin. We will not succeed by our own strength or by our own power, but by the Spirit of the Lord. Yun po yung gustong ipakita sa atin ngayong umagang ito. Alam niyo po, when you are working out, kapag ikaw ay nag-workout, para malift mo yung isang mabigat na weights, una, pag hindi mo pa kaya, someone will spot you. Diba? Merong taong tutulong sa'yo. Merong tao na mag-guide muna sa'yo. Until makayanan mo yung weight na yan. Hanggang makayanan mo yung weight na yan. Diba? So, pag nagpo-progress ka na, nakakayanan mo na, para gusto mong mag-next level, kailangan mo magdagdag ulit. At hindi mo yan makakayanan through your own power. Kailangan meron ulit tumulong sa'yo. Ganun din po sa buhay po natin. With the Holy Spirit's help, dito po natin makikita na, Lord, ikaw na po yung bahala sa akin. Dito po natin napapractice na mas nagtitiwala po tayo sa Panginoon and less on ourselves. Kapag mas nagtiwala tayo sa sarili po natin, mapapagod po tayo, susuko po tayo, aayaw po tayo. Pero kapag dating sa Panginoon, dito po papasok yung unlimited strength and power mula sa Kanya. Kaya nga po, anything that annoys us is teaching us patience. Yung mga bagay na nag-a-annoy sa atin, it will teach us patience. Alam niyo po, feeling ko nga suki na ako gusto ko lang pong mag-share sa inyo, feeling ko suki na ako ng delay sa airport. Diba, nakwento ko sa inyo last year, na-delay kami kasama si Pastor Joey na nasa loob kami ng aeroplano. Diba, for 8 hours, nandun lang kami. Tapos alam niyo po, a few weeks back, nung nagpunta po ako sa Cebu, yung flight ko noon is scheduled at 12 a.m. 12 midnight. So, hinatid po ako ni Pastor Jihu sa airport. Sabi ko, Pastor Jihu, atid mo na ako sa airport para makapagpahinga ka na. So, nandun na po ako sa airport around 11 p.m. 11 p.m. po. Tapos po, pagdating ko po dun sa airport, edi syempre, pagdating mo sa airport, merong isang malaking board dun. Di ba? Nandun yung mga flights. So, pagdating ko dun sa airport, nakita ko dun, hala, ba't yung flight ko naging 2 a.m.? Nakita mo, di ba, 12 a.m., naging 2 a.m. na po. Sabi ko, sige, okay lang yan. Malapit lang naman. So, hindi muna ako pumasok. Nandun muna ako sa labas, umupo muna ako. Tapos nung malapit na yung, sabihin na mga 1 a.m., pumasok na po ako. Diba, pasok ko, pagkalagpas ko dun sa check, pagtingin ko dun sa board, naging 3 a.m. Wala. Bira. Syempre, di ba, uwing-uwi ka na. Parang past few days, buong araw, wala kang pahinga, gusto mong umuwi. 3 a.m. po. Sabi ko, sige, upo muna ako dito. Dito na lang ako malapit sa gate para pwede akong magpahinga. Tapos, yung flight ko po kasi noon, di ba, 2 a.m. Tapos si Preacher Fog, yung flight niya is 4 a.m. Tapos pagdating ko doon, sabi ko 3 a.m., parang mag-aabot pa ata kami ni Fog neto sa airport ah. Tapos, nakita ko ulit dun sa board, nagbago na naman po, naging 5 a.m. So isipin nyo, di ba, 11. Tapos naging 5. Sabi ko, anong oras na ako darating dito? Kachat ko po nun si Preacher Dante. Sabi ko kay Sir Dante, kasi hinatid niya po ata si Preacher Moreng nun sa airport. Tapos sabi ko, Sir, uwi ka muna. Kasi hindi ko pa alam kung anong oras anong oras ako makakabalik. Tapos po, pagdating ng 5 a.m., nagbago na naman po. Naging 6 a.m. Diba sabi ko, anong oras talaga to? Parang ayoko na. Parang alam niyo po, tumingin na ako ng ticket ko eh. Tumingin na ako ng ibang airlines, tumingin na ako ng ibang flights.
Pagtingin ko, yung presyo, sabi ko, hindi na lang, hantayin ko na lang to. Diba? Magkano lang yung bili ko sa ticket ko, tapos gagastos ako ng 10,000, ng 12,000 para lang makauwi. Antayin ko na lang. So, pagdating po, biglang nag-announce na open na yung gates. Diba? Pagdating doon, nagkaroon 7 a.m. 7 a.m. from 12 a.m. na move ng 7 a.m. Tapos, pagdating mo doon sa boarding gate, nagagalit na yung mga tao. Siyempre kasi, sabi nung isa, ano ba yan? 10 p.m. pa ako nandito. Tapos, hindi nyo pa kami papasukin kasi po, di ba, bago ka makapasok, meron dyang boarding groups. Yung boarding group ay kung ano yung sequence nyo para makapasok. So, yung iba, nasa late pa sila, parang sabi, makakapasok naman po kayo lahat. So, isipin nyo po yun, di ba, pagpunta mo doon, binigyan ka ng cup noodles, binigyan ka ng bottled water, binigyan ka ng McDo, pero ikaw hindi mo rin may enjoy eh. Kasi isipin mo, dapat nakauwi ka na, dapat nasa bahay ka na, tapos nasa airport ka pa, pumasok ako ng gabi, umuwi po ako kumbaga nakarating ako sa bahay 9 a.m. 9 a.m. in the morning. Sabi ko nga po, dito, sa mga ganong sitwasyon, maiinis ka eh. Maiisip mo pero ma-realize mo na, ito lang naman yung iniintay ko. Flight lang naman yung iniintay ko. O kaya naman, makakauwi rin naman ako eh. Bakit ko kailangan magalit? Diba? Sometimes, yung mga bagay that annoys you will teach us patience. Yung mga bagay that kahinaan mo, ito yung ituturo sa'yo ng Panginoon. Tapos alam mo yung pagtingin ko dun sa app, makikita mo dun, meron na naman akong voucher. Diba sabi ko, ano na naman gagawin ko dito sa voucher na to? Parang, may voucher ka nga, pero madidelay ka naman ng ganung oras, payag ka ba? Diba? Hindi rin, di ba po? Masaya nga, pero napakatagal mo namang uupo. Napakatagal mo namang mag-iintay. So dito makikita po natin that sometimes God puts us in a situation that will teach you to develop yourself. May mga bagay na nandyan ka sa lugar na yan, nandyan ka sa pwesto na yan, hindi dahil galit sa iyo yung Panginoon, kundi dahil may tinuturo po siya sa atin. We cannot develop our character kung smooth sailing po yung buhay po natin. You cannot develop yourself kung maganda yung daloy ng buhay mo. Kung maayos lagi. Sometimes, yung pinakamagaling na sundalo, kailangan padala sa pinakamahirap ng mga battles. Pero wag po tayo maging bitter sa Panginoon. Dapat, mas maging malapit po tayo sa Kanya. To overcome your fear, your guilt, your stress, your anxiety, we need God's help. Kailangan po natin yung tulong ng Panginoon. Anything that I can't control is teaching me how to let go and let God. Yung mga bagay na hindi po natin kaya i-control, ito po yung dapat binibigay natin sa Panginoon. Hindi mo kayang i-control yung promotion mo. Hindi mo kayang i-control yung problema mo sa pamilya mo. Lahat po ibigay po natin sa Panginoon. We should let go and let God. Pero kapag binigay mo sa Panginoon, hindi naman yan, Lord, ikaw na bahala. Hindi ko naisipin. Lord, ikaw na yung bahala. Aalis na ako. Lord, ikaw na yung bahala. Hindi po. Habang binibigay natin sa Panginoon, dapat nagpapalakas po tayo sa Kanya. Dapat nagpapatuloy po tayo sa Kanya. Dapat hindi po natin iniiwan yung kalooban ng Panginoon. Sometimes, it's not only about God, we also need others' support sa buhay po natin. Ecclesiastes chapter 4 verse 11, 4 verse 12, sabi po dyan, And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Kapag tinignan po natin yung mga verses previous, Ecclesiastes chapter 4 verse 9, dito po makikita natin yung thought na gustong ipakita ng Panginoon. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone. When he falleth, for he hath not another to help him up.
Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? So dito po makita natin that it is important that we have someone to help us. Tayo bilang mga tao, we want to be alone. Most of the time, gusto natin mag-isa po tayo. Pero, na-realize niyo po ba that sometimes we need others' help? Kailangan po natin yung tulong ng iba. Para maging matagumpay po yung buhay po natin, dapat nandyan yung ibang tao. Why? Because not all the time, alam po natin lahat ng bagay. Not all the time, magaling po tayo. Kailangan natin yung tulong ng ibang mga tao. Alam niyo po yung mga lace, yung mga tali, diba? Halimbawa, yung mga rope. Diba makikita mo yan, it's bonded together. Marami po. Diba? Bakit? Kasi the more, mas matibay, mas kayang tumagal. Ganon din po tayo. Kaya kailangan po natin yung fellowship ng bawat isa. We need the church. Yes, the church is the people. Pero kailangan po natin yung bawat isa. Kailangan natin yung tulong, kailangan natin yung advice, kailangan natin yung guidance. Bakit? Kasi not all the time tama yung direksyon natin. Not all the time tama yung iniisip natin. Not all the time kakayanin natin. Kaya nga po kailangan merong tumutulong po sa atin. Kaya why attending church services is important? Bakit po importante na dapat nasa loob tayo ng simbahan? Alam niyo nga po kanina, nagising po ako around 7 a.m. Tapos nagtingin ako ng news, nakalagay dun sa news, 2 hours from now, yung forecast ay magkakaroon po ng thunderstorm sa Metro Manila. 2 hours? So, around 9? Sana wag naman. Sana wag naman magkaroon ng bagyo. Kasi syempre po, di ba kapag umulan, mahihirapan yung mga tao. Mahihirapan pumunta sa simbahan. Kaya nga, kanina, pagtingin ko, yun, buti na lang. Medyo umaraw. Diba? So, importante po na every time we have a service, ay dapat nasa loob tayo ng simbahan. Why? Because it is a place of security. Dito, sa loob ng ating simbahan, we should always feel secure. It is also a place of spiritual growth. Dito, lalago tayo spiritually. Kaya nga, pag ikaw ay member ng isang simbahan, you cannot grow spiritually if you don't have commitment. Hindi ka pwedeng lumago spiritually if you don't have commitment. Why? Because to have spiritual growth, you need to show service. Dapat pakita mo na ikaw ay nagsaserve. Dito rin po sa loob ng simbahan, it is a place of worship. Dito tayo magkakaroon ng revival. It is a place kung saan dito natin naririnig yung salita ng Panginoon. Yes, pwede nating basahin yung salita ng Panginoon. Pwede kang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pwede kang makinig sa social media ng mga preachings. Pero, hindi natin pwedeng makain the same way yung kain mula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dito rin po sa church, it's a place of prayer. And it's a place kung saan natin nakikita yung blessing ng Panginoon. And most importantly, it's a place of thanksgiving. Dito, every Sunday, pwede mo pagpasalamat sa Panginoon for the whole week na binigay niya sa'yo. Isipin mo, another week, another month na sinustain ka ng Panginoon. Na ikaw mismo sa sarili mo, you are doubting kung kaya ko pa, kung magagawa ko pa. Pero ang sagot dyan is kaya mo kung nasa kalooban ka ng Panginoon. You will not be able to reach your own goals kung wala kang team. It takes a team to fulfill a dream. Kailangan mo. Diba? Meron bang pumasa sa isang klase na walang nagturo sa kanya? Pwede. Diba? Self-study lang. Pero yung self-study mo na yan, meron nag-provide ng materials, merong gumawa ng materials na kailangan mong aralin. Kaya nga po, importante na tayo ay belong sa simbahan. God wanted us for more.
Dito po natin makikita that God is intimately and personally involved in the dreams of our lives. Gusto niya part siya. Gusto niya na kasama po natin siya. Kasi po, kapag part yung Panginoon sa buhay natin, kapag pinakita natin na, Lord, part ka ng pangarap ko, dito po pumapasok yung, sige, tutulungan kita, gagawan kita. Sabi nga po sa Ephesians chapter 3 verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ano po yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin? Dito po sa verse na to, hindi po ito sabihin na natin about material things. Dito po ay more on a deeper level. Kumbaga, significance. Dito po makikita po natin yung impact, yung connection natin sa Panginoon. The journey begins with faith in Him. Yung journey po na meron tayo begins kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. So live with God's help as we face life and pursue our God-given goals. Hindi po tayo pinalaya ng Panginoon para mag-isolate ng sarili po natin. Hindi po tayo pinalaya ng Panginoon para sarilinin natin yung buhay po natin. Pinalaya tayo ng Panginoon to have a personal relationship sa Kanya. And that journey begins kapag tayo po ay nanampalataya. So number 1, live with God's help as we face life and pursue our God-given goals. Number 2, live relying on God because with Him, there is always more. Live relying on God because with Him, there is always more. 2 Samuel chapter 12 verse 8, and I gave thee my master's house, and thy master's wives into thy bosom, and give thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Dito po sa verse na to, this is verse about David. Dito po, makikita natin yung sinabi ng Panginoon through Nathan. Sabi, God always has more in store when we trust and walk with Him. So, merong mas maraming gustong ibigay, gustong i-provide yung Panginoon para sa atin. We should always remember that His heart is generous. Kaya nga po, laging nating naririnig mula sa ating pastor that God is not finished with us. Hindi po tapos yung Panginoon sa atin. At ang gusto niya po is to bless, restore, and use us for His glory. Alam ko po, marami sa atin dito ngayong umagang ito, we are already familiar with David's story. Diba? Maraming tao sa atin, alam na po natin yung kung paano naging hari si David. Pero balikan po natin. Let's have a recap about David. David's story is familiar po sa karamihan sa atin. At marami pong mga tao ay kilala siya sa ilang mga bagay. Number 1, kilala po siya sa battle niya kay Goliath. Diba? Ito sabihin na natin, David was the young boy that defeated a giant. Yun po yung number 1 na kilala po natin sa kanya. Kapag binasa po natin yung 1 Samuel chapter 17, doon po natin mababasa kung paano po dinout si David. Diba? Sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 28, and Eliab, his eldest brother, heard where he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. Verse 29, and David said, what have I now done? Is there not a cause? Dito po, makikita po natin, si David, sinabi sa kanya ng kanyang eldest brother na, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nag-aalaga ka lang ng tupa? Di ba dapat nandun ka sa bahay natin, tumutulong ka doon? So dito makikita po natin si David, dito siya nakilala.
So 1 Samuel chapter 17, verse 35, "And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God." So dito po makikita po natin yung story ni David. Yung story na kilala ng marami sa atin. Na isang shepherd boy, isang bata na hindi dapat nandun sa lugar ng gera, pero siya yung nakapatay ng giant. Isipin nyo, di ba, nag-training yung mga sundalo, yung mga sundalo ay complete battle gear. Tapos isang bata na wala namang training, nag-aalaga lang ng tupa, ay nakatalo ng isang giant. David was a shepherd boy. David only has a sling. But God used him and what he has. Si David ay isang shepherd boy. Si David ay merong sling. Pero ginamit po siya ng Panginoon kung ano po yung meron siya. Kaya nga minsan, tayo ay nadidepress, nalulungkot, kasi ang sinasabi natin, eto lang yung meron ako eh. Eto lang yung kakayanan ko. Pero dito po makikita po natin that God used David kung ano yung meron siya. Ano yung meron ka ngayong umagang ito? Ano yung pwede mong i-contribute sa simbahan? Ano yung pwede mong ibigay sa Panginoon? Hindi po hahanapin ng Panginoon kung ano yung wala tayo. Hindi niya titignan kung ano yung hindi mo kayang gawin. Hindi niya titignan kung ano yung hindi mo kayang i-provide. Ang titignan ng Panginoon is, what can you contribute to His work? Hindi niya tinitignan yung malalaki. Ang tinitignan niya is ano yung pwede mong gawin. Dahil po, from being a shepherd, na nakilala bilang isang great warrior, and then nakilala po siya bilang the King of Israel. Na nagsulat ng mga libro na nagbibigay ng encouragement sa atin. Pero, hindi lang po doon kilala si David. Nakilala rin si David because of his failure. Because of his affair with Bathsheba. Basta sa 2 Samuel chapter 11, makita natin doon na nagkaroon siya ng kasalanan, nagkaroon siya ng affair with Bathsheba, at pinapatay niya yung asawa niya dito. At dito po makikita natin na from a successful young boy, from a boy na naging hari, na bumagsak. Dito po makikita natin that we have been focused on David's failure and broken dream, that we missed the nature of God revealed in the story. Ano po yung makikita po natin dito sa story na ito? Makita natin na si David, he obeyed God, he followed God, pero nagkamali po siya. So ano po yung makikita natin dito? Balikan po natin yung verse na binasa natin kanina. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 8. "And I gave thee thy master's house, and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such things." Dito po makita natin what God through Nathan is saying. God wanted more for David. Marami pa siyang gustong ibigay kay David. Marami pa po siyang gustong i-reward kay David. Pero, makikita po natin that sometimes, because of our sins, because of our hindi pagsunod sa Panginoon, ay nalilimitahan yung blessing ng Panginoon. He is a generous God who desires to give us more. Pero, katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, na yung mga kasalanan na ating nagawa, yung mga pagkakamali na ating nagawa, ay sisingilin po tayo niyan. Dito po sa Psalms chapter 51, makikita po natin dyan
kapag inopen niyo po yung Bibles niyo sa Psalms chapter 51, makikita niyo po dun sa Bible niyo, makikita niyo dun sa header, meron dong nakasulat na a plea for forgiveness. May nakalagay dyan, to the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba. Basahin ko po sa inyo yung verse 1. Sabi dyan, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin, for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Dito po, makikita po natin that David pleaded to God. Lumapit si David kay God at humingi siya ng tawad. Sabi, Lord, patawad sa nagawa kong kasalanan. Dito po, makikita natin that David asked for forgiveness. He surrendered whatever he did sa Panginoon. Sabi niya, Lord, linisin mo ko. Pero dito po natin makikita one thing clear. The effects of his sin wouldn't disappear overnight. Yung ginawa niya ay hindi po ito magdi-disappear overnight. Diba? Sabi nga, kapag kumain ka ng masama, sabi mo nang kumain ka ng sisig, kumain ka ng lechon, kumain ka ng dinuguan, tapos gusto mo healthy ka in the future, naku, parang malabo po ata yan. Di ba? Ang ini-intake mo is puro, sabi mo, tas kumain ka pa uminom ka pa ng soft drinks, tas yung merienda mo ay chicharon, di ba? Tas sasabihin mo, ay, okay lang yan, magiging healthy ako eh. Pagdating ng long run, lahat yan sisingilin yung katawan natin. Di po ba? Sasakit yung tuhod mo, sasakit yung mga kasukasuan mo, tapos parang yung tibok ng puso ko, parang iba na. Diba? Parang kailangan ko na ata magpa-check up sa doktor. Bakit? Kasi ano ba yung kinakain mo? Ano yung ini-intake mo? The same thing goes sa buhay po natin. We cannot live in sin, we cannot live in iniquity, tapos we will pray to God and ask Him yung effects nito to disappear overnight. Hindi po ganyan. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 10, now therefore the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. The sword will never depart from your house. Dito po makikita natin that the sin that David did has consequences na kahit yung pamilya niya ay may experience. Kaya nga po, yung freedom na binigay sa atin ng Panginoon, yes, mawawala yung conscience. Kumbaga, makiklear yung conscience natin. Mawawala tayo ng guilt. Magiging maayos yung buhay natin. Pero, yung kasalanan, magkakaroon po ng kabayaran. Kaya nga po, dapat makita natin ngayong umagang ito na yung kasalanan, we can never escape from sin. We can never escape yung kabayaran ng kasalanan natin. David's family, kapag tinignan po natin, binasa po natin yung Bible, would go on to face betrayal, murder, rebellion, and more dysfunction. Bakit? Kasi ito yung sinabi ng Panginoon eh. Now therefore, the sword shall never depart from thine house. So ano po yung makikita ko nating thought mula dito? Sin isn't just personal. It ripples. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng kasalanan, pati yung mga ibang tao na hindi naman dapat madamay, ay madadamay. Kaya nga po dito natin makikita na pag halimbawa, di ba, ilang beses na yung napanood natin na merong tao na nagdadrive na galing sa isang party, tapos nakabangga ng isang pamilya na namatay yung buong pamilya. Yung pamilyang ito, wala naman silang kasalanan. Pauwi lang sila. Pero dahil may isang lasing na nag-drive, nakapatay siya ng tao. Di ba? So makikita po natin that sin isn't just personal. It ripples. So ano po yan? We are free to sin. Meron po tayong choice.
Meron tayong choice na gumawa ng mali. Meron tayong choice na gawin kung ano yung gusto natin. Meron tayong choice na hindi sundin yung kalooban ng Panginoon. We are free to do what we want to do, pero we should always remember that it always has its own consequences. Lagi pong merong consequence yan. Hindi po pwedeng magpakasaya ka ngayon, gawin mo yung kasalanan, tapos in the future, Lord, patawarin mo ako, wag mo na akong parusahan. Hindi po ganun. We are free. Kumbaga mawawala yung guilt sa atin, we should always remember that there is always consequences sa mga ginagawa po natin. Kaya nga po, this is a wake-up call. Ito po ay isang wake-up call para sa atin. Na even yung mga private sins, yung mga sins na feeling mo hindi nakikita, yung mga sins na feeling mo walang nakakaalam, yung mga sins na feeling mo, tago ko na to, hindi naman to nakita, wala namang nakakaalam eh. Pwede mong itago yung kasalanan na yan, pero hindi po tayo mananalo sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng manalo sa Panginoon. Feeling mo, hindi nakita ni pastor, hindi nalaman ng ibang mga tao, pero nakita po ng Panginoon yan. And it always has consequences. Not only for us, but also sa mga tao na kasama po natin. What we normalize in secret, our families can suffer in real life. How many countless videos yung napanood natin na umiiyak yung isang magulang and then ang sinasabi ng magulang is, mabait naman po yung anak ko, hindi niya po magagawa yan, baka naudyokan lang po ng kaibigan. Diba? Ilang beses na nating naririnig yan. Pero lagi nating tatandaan na if we will sin, kapag tayo ay gagawa ng mali, kapag tayo ay gagawa ng bagay na hindi ikalulugod ng Panginoon, pati yung mga mahal po natin sa buhay will suffer. Just like David was promised, pero David was also punished by God. So ano po yung dapat matutunan po natin? How do you guard your life from this kind of fallout? We should take sin seriously. Even yung mga maliliit na bagay. Why? Pinatawad na tayo ng Panginoon eh. Binayaran niya na yung kasalanan natin eh. Bakit kailangan pa rin po natin magpatuloy? And if this doesn't, and God doesn't say this para pahiyain po tayo, but to warn us, to lead us back sa katotohanan ng salita po niya. Na kailangan natin yung salita ng Panginoon, kailangan po natin ng total dependence sa salita ng Panginoon. Why? Because kung sa sarili lang po natin, susuko tayo. Kapag sa sarili lang po natin, magi-give in po tayo. Kapag sa sarili lang po natin, patuloy po tayong gagawa ng kamalian. Ng mga bagay na hindi pwedeng magbigay ng lugod sa Panginoon. Kaya nga, dapat bumalik po tayo sa salita ng Panginoon. What feels harmless now can grow roots deep into your future. Feeling mo, harmless lang yung ginagawa mo. Feeling mo, okay lang to. Wala naman eh. Parang maliit lang tong mga taya ko. O kaya naman, maliit lang naman tong sinusugal ko, hindi naman to lalaki. Diba? All of a sudden, nakita mo, malalim na. Diba? Nagbebenta ka na, nagnanakaw ka na. Bakit? Kasi para masustain tong pagsusugal mo. Diba? O kaya naman, isang shot lang, o kaya naman isang turok lang, isang hit-hit lang. Nagsisimula lang po yan sa isa. At lumalago, lumalaki, and all of a sudden, pati yung family mo ay apektado na. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano yung tinatanim mo? Ano yung binibigay mo? Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin natin. Kaya nga, pinatawad tayo ng Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, pero our sins still has consequences. Lahat ng ginagawa po natin, whether it's right or wrong, God will always reward us. Kaya nga, habang maaga pa, confess and correct early. Huwag po nating antayin yung Nathan sa buhay po natin. Invite accountability now. Bago po
mag-snowball yung mga problema natin. Sabi nga sa James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another and pray for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Confess your faults one to another and pray for one another. Kailangan po natin yung prayer. Kailangan po natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga, we should think generationally. Whenever you are tempted to do something bad, whenever you are tempted na lumayo sa kalooban ng Panginoon, when you are tempted na gusto mo nang gumawa ng mali, gusto mong sumuko, gusto mong sabihin na natin yung desire ng flesh mo, your choices today affect more than just you. Hindi lang ikaw yung maaapektuhan ng choices mo. Pati yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo, di ba lahat ay maapektuhan. Choose a legacy that honors God. Dapat tignan natin kung ano ba yung magbibigay ng honor sa Panginoon. Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and curse, therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Choose life. Piliin po natin yung Panginoon. We can never be perfect. Hindi po tayo magiging perpekto, pero we should always choose God. Dapat piliin po natin yung Panginoon. God will forgive us instantly, pero yung healing takes time. And wisdom starts by recognizing the cost. Ano po ba yung cost? Ano po ba yung bayad, yung kailangang bayaran? Kaya nga po dito pumapasok that God is intimately and personally involved in the dreams of our lives. Yung Panginoon, He wants to be part of your life. At ano po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin? He wants more para sa iyo. Hindi po ibig sabihin nito ay material things. Ang ibig sabihin nito is He wants your life to be more significant. He wants you to have good relationship. He wants you to have satisfaction sa buhay mo. Na magkaroon ka ng impact at magkaroon ka ng connection sa Panginoon. So you can live your life to the fullest. At lagi nating tandaan that the journey begins with faith kay God. Tayo po tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for this wonderful time that we were able to hear your word. Help us, Lord, na ang mga salita na aming napakinggan ay kayo po ang kumilos sa aming puso't isipan na lagay po namin kayo number one option sa aming buhay. Kaya nga mga kapatid, ngayong umagang ito, it is important that we restore our personal relationship with God. Mga kapatid, lalo na sa aming mga bisita, if you have not accepted Christ as your personal Savior, I guess this is the best time na tignan natin. Kung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, kailangan po natin siya sa ating buhay. You cannot save yourself. Religion cannot save you. Only Jesus Christ can save you from your sin. Mga kapatid, ilapit po natin lahat sa harapan, sa altar ng Panginoon, lahat ng concerns po natin. Kailangan po natin siya sa buhay po natin. The altar is open for you. Let's go to the altar and pray.
you can have with your family and pray. Thank God na tayo po ay kanyang pinalaya sa kasalanan. Come on, look for your family or look for your friends if you don't have family here. Dakila naming Diyos, maraming salamat po for giving us freedom from our sins. At nais mo, Panginoon, kami ay maging malaya sa anumang alalahanin, anumang kabigatan na bumagabag sa aming buhay, sa aming puso, sapagkat ipinapakita mo, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ay lagi naming kasama. Katulad ng pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, maraming salamat sa aming pastor. Maraming salamat sa mga aral na ginamit mo kay Preacher Jeff. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paghamon sa aming buhay. Sa patuloy mong pangungusap sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo kami, O Diyos, lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.